Adrian, pakiusap. Huwag mo ko iwan dito. Ang lamig, ang baho. Hindi ko alam kung nasan ako. Nanginginig na sabi ni Luna habang nangangapa sa basang semento sa ilalim ng tulay. Dumadaan ang mga sasakyan sa itaas. Umaalingaw-ngaw ang tunog. Parang walang pakialam sa kanya. Sandali lang to. Sagot ni Adrian, inis na inis. May aasikasuhin lang ako. Babalikan kita. Agad. Pinisal niya ang kamay ni Luna. Hindi sa lambing, kundi para kumalas. Ilang segundo lang, narinig niya na ang pagsara ng pinto ng kotse at ang papalayong makina. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Sa pagbalik ni Adrian sa kondo, kasama na ang kabit. Biglang wala na siyang access sa kondo at sabay na nag-error ang dalawang bank accounts. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gabi, umuulan ng marahan sa simula. Tila mga paalala hanggang sa tuluyang bumuhos. Walang awa, walang tanong. Huminto ang sasakyan sa ilalim ng isang lumang tulay. Amoy kalawang, ihi at putik ang hangin. May mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa bitak ng semento. Tunog orasan sa katahimikan ng gabi. Adrian, nasan tayo? Mahinahong tanong ni Luna Valdez. Hawak ang pintuan ng kotse. Nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig lang, kundi sa pakiramdam na may mali. Hindi naman agad sumagot si Adrian Cortez. Bumuntong hininga lang siya at parang inip na inip. Bumukas ang pinto sa side ni Luna at hinawakan niya ito sa braso. Hindi marahas, pero malamig. Walang lambing, walang pag-aalaga. Dito ka muna, sabi niya ng diretso at walang emosyon. Babalikan kita. Napakunot ang noo ni Luna. Kahit hindi niya ito makita. Bakit dito, Adrian? Madilim. Basa. Mabaho. Inalalayan siya palabas ng sasakyan. Ramdam ni Luna ang putik sa ilalim ng sapatos niya. Lumubog ang paa niya. Muntik na siyang matumba. Sandali lang to. Sagot ni Adrian na mabilis. May aasikasuhin lang ako. Adrian, nangingilid ang boses ni Luna. Huwag mo naman akong iwan dito, natatakot ako. Tumigil si Adrian. Saglit lang at parang nag-iisip. Pagkatapos ay ngumisi. Ngiting hindi nakita ni Luna, pero ramdam niya sa pagbabago ng hangin. Sa bigat ng katahimikan. Luna, huwag kang OA. May maririnig ka lang ng mga sasakyan, wala namang mangyayari. Ikinupo niya si Luna sa isang sulok sa ilalim ng tulay. Ramdam ni Luna ang malamig na semento sa likod niya. Basa, madulas, at may kung anong dumampi sa palad niya. Putik, o baka kung ano pang mas marumi. Diyan ka lang, utos ni Adrian. Gaano katagal? Tanong ni Luna na nanginginig. Hindi na sumagot si Adrian. Sa halip, isinara niya ang pinto ng kotse. Isang malakas na thud ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng tulay. Tunog ng pagtatapos. Umandar ang makina. Adrian! Sigaw ni Luna at pilit tumatayo. Nadula siya at napaupo ulit. Adrian, pakiusap, bumalik ka! Ngunit walang sagot. Palayo ng palayo ang tunog ng sasakyan. Hanggang sa tuluyan na itong mawala. Kasabay ng pag-asa. Nananatiling tahimik si Luna. Hinihingal. Pinakiramdaman niya ang paligid. Patak ng ulan, ugong ng mga sasakyang dumaraan sa ibabaw ng tulay. May mga naririnig siyang tawanan. Hindi iyon sa paligid. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naiwan pala ang headphone ni Adrian sa bukas sa speaker sa tenga niya at malinaw ang boses na umaalingaw-ngaw sa dilim.
Grabe ka, Adrian. Sabi ng isang babaeng malambing na may halong tawa. Iniwan mo talaga? Tumigil ang paghinga ni Luna. Boses iyon ni Mika. Siyempre, sagot ni Adrian. Tumatawa rin. Di ko na kaya yun. Bulag na nga. Pabigat pa. Parang may humampa sa dibdib ni Luna. Naninikip ang lalamunan niya. Pero wala siyang boses na mailabas. Paano ko may makakakita sa kanya? Tanong ni Mika. Kunwaring nag-aalala. Ano naman? Sagot ni Adrian. Di naman niya alam kung nasan siya. Tsaka, tapos na kami. Ikaw na ang future ko. Tumawa naman si Mika ng mas malakas. Ang sama mo? Hindi, sagot ni Adrian. Praktikal lang. Napayuko si Luna sa sarili niya. Umiiyak siya, tahimik, walang hikbi, walang sigaw. Tanging luha lang ang bumabagsak, humahalo sa ulan at putik sa kanyang pisngi. Pero habang umiiyak siya, may kakaibang katahimikan ang pumasok sa dibdib niya. Sa likod ng sakit, may kumikislap na malinaw na isip. So ganito pala, naisip niya. Ganito ako iiwan. Hinaplos niya ang mukha niya. Pinunasan ng luha. Ang ulan ay parang humuhugas ng natitirang kahinaan. Hindi ako patay. Bulong niya sa sarili. Buhay pa ako. Huminga siya ng malalim at pinakiramdaman ng paligid. Ang tunog, ang direksyon ng hangin, ang distansya ng mga yabag sa itaas. Bulag man siya, sanay na siyang umangkop. Sanay na siyang makinig. At higit sa lahat, sanay na siyang magtanda. Adrian Cortez. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Akala mo tapos na? Ngumiti siya at hindi masaya, kundi determinado. Simula pa lang to. Sa ilalim ng tulay, sa gitna ng ulan at dilim, iniwan si Luna bilang isang babaeng wasak. Ngunit sa parehong lugar na iyon, isinilang ang isang babaeng may plano. Nang tuluyang maglaho ang tunog ng sasakyan, may sandaling nanatiling nakaupo si Luna sa ilalim ng tulay. Nakapikit ang mga mata, nakasandal sa malamig na semento. Patuloy ang ulan, pero hindi na siya umiiyak. Parang may biglang pinatay na gripo sa loob niya. Huminga siya ng malalim, isang beses, dalawa, tatlo. Sa kanya iniangat ang ulo niya. Diretso ang likod. Tama na, bulong niya sa sarili. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa ng jacket niya. Basa ang mga daliri niya pero sigurado ang galaw. Pinindot niya ang screen. Isang tunog ng click ang sumagot. Kasunod ay ang mahinang boses mula sa earpiece sa tenga niya. Recording saved. Bahagya namang ngumiti si Luna. Buong biyahe, mahina niyang sabi. Bawat salita, bawat tawa. Mula pala nang umalis sila ng bahay, naka-on na ang voice recorder. At hindi iyon aksidente. Hindi rin bigla ang desisyon. Matagal niya nang natutunan na kapag hindi mo nakikita ang mundo, kailangan mo itong pakinggan. At itabi ang ebidensya. GPS, nasan ako? Tanong niya na malinaw ang boses. You are currently under the northbound Aurora flyover. Sagot ng app. Malamig at eksakto. Tumango siya. Distance to nearest main road? Approximately 140 meters. Okay, bulong niya. Kaya ko to. May pumasok na mensahe. Isang maikiling buzz ang nagpaangat ng kilay niya. Hinawakan niya ang phone gamit ang screen reader voicer. Naka-standby na kami. Sabihin mo lang kung nakaalis na siya. From Attorney Reyes. Napangiti si Luna. Mas malinaw na ngayon. Hindi na iyon ngiting puno ng sakit, kundi ng kontrol. Mabilis siyang nag-type. Nakaalis na. Narinig ko mismo ang pag-amin niya. Hindi pa man siya tapos huminga, tumunog ulit ang phone. Okay, huwag kang gagalaw na mag-isa. Papunta ng tao ko.
Attorney Reyes. Umiling si Luna. Late ka ng konti, sabi niya sa hangin. Pero ayos lang. Isinuot niyang mabuti ang earpiece, inayos ang jacket, at dahan-dahan siyang tumayo. Dumulas ang paa niya sa putik, pero agad naman siyang nakabawi. Nakapako ang isang kamay sa semento. Kabisado ang bigat ng katawan niya. Easy, bulong niya sa sarili. May mga yabag sa malayo. Mga lalaki, base sa tunog. May halong tawanan. May bote na tila gumulong. Huminto si Luna at hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Isa sa mga lalaki ang napahinto. Pre, may tao yata. Nalamig ang hangin sa paligid niya. Miss? Tawag ng lalaki na may kaba pero hindi bastos. Okay ka lang ba? Huminga si Luna ng malalim at saka nagsalita. Mahinahon at malinaw. Nadulas lang po ako. May hinihintay lang. Nagkatinginan ng mga lalaki. Gabi na. Alam ko, sagot niya. Pero may parating naman na para sunduin ako. May ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay umatras sa mga yabag. Sige po, ingat na lang kayo. Salamat po, sagot ni Luna. At nang tuluyang mawala ang mga tunog, saka lang siya muling gumalaw. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyong tinutukoy ng GPS. Hakbang-hakbang, walang pagmamadali, walang takot. Habang naglalakad ay bumulong siya. Parang kausap ang isang multo. Akala mo kasi, Adrian, dahil bulag ako, nawala ako nakikita. Huminto siya sandali. Pinakikinggan ang ugong ng mga sasakyan sa itaas. Hindi mo alam kung gaano karaming beses kitang narinig na magsinungaling. Kung gaano karaming gabi kitang narinig kausap ang ibang babae. Naalala niya ang mga tawag na biglang binababa. Ang mga pabangong hindi kanya. Ang pagod na paliwanag na paulit-ulit. Pero hindi kailanman pareho. Pinili kong manahimik. Bulong niya. Hindi dahil tanga ako, kundi dahil naghintay ako ng tamang oras. Tumigil ang GPS. You have arrived at your destination. May narinig siyang pamilyar na boses. Luna? Napalingon siya. Kuya Ben? Lumapit ang lalaki at amoy kotse at kape. Pasensya na. Traffic. Okay lang. Salamat sa pagdating. Sagot ni Luna. Grabe ang ulan. Sabi ni Ben. Handa na ba tayo? Tumango siya. Oo. Sumakay siya sa sasakyan. Isinara ang pinto. Sa loob, mainit, tahimik, ligtas. May nakuha ka ba? Tanong ni Ben. Inilapag ni Luna ang phone sa pagitan nila. Lahat. Pinindot niya ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian sa loob ng sasakyan. Malinaw, walang lusot. Bulag na nga, pabigat pa. Tapos na kami. Ikaw na ang future ko. Tahimik si Ben. Pinatay ni Luna ang recording. Enough na yan. Luna, marahang sabi ni Ben. Sigurado ka na ba dito? Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa direksyong kinalalagyan niya. Siguradong sigurado. Kinuha niya ang phone at nag-voice record ng huling mensahe. May hawak na akong ebidensya. Simulan na natin. Ilang segundo lang may sagot agad. Copy. Simula na. Attorney Reyes. Isinandal ni Luna ang ulo niya sa upuan. Pumikit para hindi umiyak, kundi para magpahinga. Sa gabing iniwan siya sa ilalim ng tulay, akala ni Adrian iniwan niya ang isang babaeng wala ng laban. Hindi niya alam, iyon na ang gabi na nagsimulang bumawi si Luna Valdez. Noong una, si Adrian Cortez ang lalaking hinahangaan ng lahat. Pagkatapos ng aksidente, isang bangga sa kalsadang madulas. Isang iglap na nagdilim ang mundo ni Luna. Si Adrian ang laging nasa tabi ng kama niya.
Siya ang hunang humawak ng kamay ni Luna sa recovery room. Ang huling boses na narinig bago siya makatulog sa gabi. Ayos lang. Paulit-ulit niyang sinasabi noon. Andito lang ako. At naniwala si Luna. Sa apartment pala nagmistulang bagong tao si Adrian. Siya ang nagluluto kahit sunog ang itlog. Siya ang naglilinis kahit mali ang ayos sa mga gamit. Siya ang umaalalay kapag maglalakad si Luna. Maingat, mabagal, parang ang mundo'y pira-piraso at siya ang nagbabantay na wag itong gumuho. Napakaswerte mo sa asawa mo. Bulong ng kapitbahay na si Aling Rosa isang hapon. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Ngumiti lamang si Adrian at mapagkumbaba. Asawa ko siya. Hindi nakita ni Luna ang mga ngiti, pero narinig niya ang tono. Mainit, maalaga, parang tunay. Sa mga unang buwan halos wala siyang duda. May lungkot, oo. May takot, pero may tiwala. Hanggang sa unti-unti nang nag-iba ang tunog ng mundo. Luna, sandali lang. Sabi ni Adrian isang gabi at may iritasyon sa boses. Pwede bang wag mo muna akong tawagin? May inaayos lang ako. Pasensya na. Sagot naman ni Luna agad. Akala ko kasi okay lang. Putol niya pero hindi na bumalik ang lambing. Dumami ang sandali lang. Humaba ang buntong hininga. Dumalas ang pagod. Isang umaga, habang inaabot ni Luna ang tasa ng kape, natapon nito sa mesa. Luna! Sigaw ni Adrian sabay tayo. Ilang beses na to? Nataranta si Luna. Sorry, hindi ko. Ano bang ginagawa mo? Tumahimik sandali ang bahay. Tapos sa isang mahabang buntong hininga. Hindi ko pwedeng bantayan lahat. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang pinunasan ng mesa. Kahit nanginginig ang kamay niya. Kinagabihan, narinig niyang may kausap si Adrian sa phone sa kusina. Mahina ang boses, pero malinaw ang emosyon. Pagod na ako, sabi nito. Araw-araw na lang. Para ako lang ang may buhay. May babae namang tumawa sa kabilang linya. Malabing at parang sanay makinig. Ang bait mo kasi masyado, sagot ng babae. Hindi mo naman obligasyon yan habang buhay? Hindi pa alam ni Luna ang pangalan. Pero doon niya unang narinig ang boses ni Mika. Mula noon naging mas madalas na ang tawag. Mas mahaba ng oras sa labas at mas maikli ang pasensya. May overtime ako. Paliwanag ni Adrian minsan. Oo, sagot ni Luna. Kahit hindi niya alam kung totoo. Mag-iingat ka. Isang gabi, umuwi si Adrian na may amoy ng pabango. Hindi kanya, hindi rin kay Luna. May katrabaho lang. Mabilis niyang sabi, bago pa siya magtanong. Tumango si Luna, hindi siya umimik. Pero sa loob-loob niya, may mga perasong unti-unting naglalaglagan. Dumating ang araw na narinig niya ang usapan. Hindi sinasadya, pero hindi rin maitatanggi. Nagkakasakit ka na sa kanya, sabi ni Mika sa phone. Malinaw at walang hiya. Bulag na siya, Adrian. Ano pa bang future ninyo? Tahimik si Adrian. Narinig ni Luna ang paghinga niya. Mabigat. Hindi ko naman ginusto to, sagot niya sa wakas. Pero hindi ko na kaya. May paraan, sabi ni Mika. Alam mo yan. Paano? Tanong ni Adrian. May mana siya, diba? May pera pa kayo sa insurance. Huwag kang magpakamartir. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang likod ni Luna. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga ng malakas. Hindi siya bata, dagdag ni Mika. Kaya niyong mabuhay mag-isa. Natawa na lang sa Adrian. Maikli, pilit. Hindi mo kilala si Luna. Mas kilala kita, sagot ni Mika. At alam kong gusto mong lumaya. Kinabukasan iba na ang kilos ni Adrian. Mas maingat,
mas tahimik at parang may binibilang. Luna, sabi niya habang kumakain sila. Kailangan natin magtipid. Ha? Bakit? Tanong niya. Ang daming gastos. Diretsong sagot niya. Gamot, check-up, hindi biro. Napayuko si Luna. Pasensya na. Tumahimik si Adrian ng ilang segundo ang lumipas. Huwag ka na mag-sorry, sabi niya sa wakas. Pero sana maintindihan mo rin ako. Noon nagsimulang magtanim ng lihim si Luna. Hindi siya nagreklamo, hindi siya umangal. Sa halip ay nakinig siya. Nag-ipon ng tunog, ng salita, ng katotohanan. Natutunan niyang i-on ang recorder bago pa man pumasok sa kwarto si Adrian. Natutunan niyang kilalanin ang boses ni Mika kahit sa pinakamaikling tawag. At habang patuloy na gumaganap si Adrian bilang mabuting mister sa harap ng iba, lalaking sinasakripisyo ang lahat para sa asawang bulag, unti-unti namang nahuhubad ang maskara niya sa loob ng bahay. Isang hapon, bago sila sumakay ng kotse, hinawakan ni Adrian ang balikat ni Luna. Magtiwala ka lang, sabi niya na parang dasal. Akong bahala. Hindi nakita ni Luna ang ngiti, pero narinig niya ang lamat. At salamat na iyon, pumasok ang liwanag ng katotohanan. Hindi aksidente ang lahat, at hindi rin siya basta iniwan. Planano iyon, habang siya'y tinatawag na asawa. Tahimik ang conference room ng law office. May amoy ng kape at papel. Malinis, maayos, kontrolado. Kabaliktaran ng kaguluhang iniwan ni Luna sa ilalim ng tulay. Naupo si Luna Valdez sa dulo ng mesa. Diretso ang likod, magkahawak ang mga kamay. Ang salamin sa harap niya ay walang silbi sa kanyang mga mata. Pero alam niyang malinaw ang refleksyon niya sa isip ng mga taong nasa loob ng silid. Bago tayo magpatuloy, sabi ng lalaking nasa kaliwa niya, sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Si Attorney Reyes iyon. Tahimik, matalas at hindi sanay magtanong ng walang dahilan. Tumango si Luna. Matagal na akong sigurado. May isa pang tao sa kwarto, si Attorney Molina. Mas bata, mas diretso. Binuksan niya ang folder sa harap niya. Simulan natin sa pinaka-basic, sabi nito. Ang condo unit sa Greencrest, kanino nakapangalan? Kayo nang magsabi, sagot ni Luna na kalmado. Napangiti si Attorney Molina, parang may hawak na landas. Kay Luna Valdez, buong buo, walang co-owner. Tahimik ang kwarto. Paano naman ang negosyo? Tanong ni Attorney Reyes, kahit na alam niya na ang sagot. Valdez Holdings, sagot ni Molina. Sole proprietorship. Si Adrian Cortez ay authorized signatory lamang. Bagyang tumaas ang kilay ni Attorney Reyes. So, technically, wala siyang kahit isang ari-arian. Dugtong pa ni Luna. Ni piso, kung tutuusin. May sandaling katahimikan, parang hinihintay ng hangin ang susunod na salita. Hindi niya alam. Dagdag ni Luna, diretso. At hindi niya kailanman nalaman. Bumalik ang alaala, mga taon bago ang aksidente. Noon malinaw pa ang mata ni Luna. Nakaupo siya sa parehong mesa. Mas bata, mas tahimik, pero may kakaibang tala sa tingin. Sigurado ka ba? Tanong ni Attorney Reyes noon. Hindi ito karaniwan sa mag-asawa. Sigurado, sagot niya. Mahal ko ang asawa ko, pero mahal ko rin ang sarili ko. Isa-isa niyang pinirmahan ng mga papeles, trust agreements, special power of attorney na may limitasyon, contingency clauses. Kapag may nangyari sa akin, sabi niya noon, ayoko maging pabigat at ayoko mawala ng kontrol. Natahimik si Attorney Reyes. Hindi ka takot na masaktan siya?
Ngumiti si Luna. Kung tunay ang pagmamahal niya, hindi niya mapapansin. Kung hindi, mas mabuti nang handa ako. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang alam ni Adrian, paliwanag ni Luna, na siyang nagmamanage ng lahat dahil hindi ko na raw kaya. Pinaniwala ko siyang ganon. Pero legally, sabi ni Atty. Molina, wala siyang karapatang magbenta, mag-withdraw, o maglipat ng kahit ano nang wala ang personal confirmation mo. Tumango si Luna. Kaya hindi ako nag-aalala kahit narinig ko silang magplano. Napabuntong hininga si Atty. Reyes. Alam mo bang kung tinuloy niya ang plano? Kung kinuha niya ang pera? Criminal case agad yon? Alam ko, sagot ni Luna. At alam niyang wala siyang laban. May kumatok sa pinto. Pumasok ang assistant. May hawak na tablet. Sir, sabi nito kay Atty. Reyes. Tumatawag po si Adrian Cortez. Galit na galit. Napangiti si Luna. Hindi malaki, hindi masaya. Tamang korba lang ng labi. Pakisagot, sabi ni Atty. Reyes. On speaker. Isang click. Ano to? Sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Bakit frozen ang accounts? Tahimik si Luna. Sir, kalmadong sabi ni Atty. Reyes. May limitasyon po ang authority ninyo. Hindi niyo po pwedeng galawin ang assets without consent ng owner. Anong owner? Sigaw ni Adrian. Ako ang asawa. Hindi po sapat yon, sagot ni Reyes. Lalo na't hindi sa inyo nakapangalan ng kahit na alin. May sandaling katahimikan. Parang nabasag ang mundo ni Adrian sa kabilang linya. Anong ibig mo sabihin? Marahang tanong nito. Halos pabulong na. Dahan-dahang nagsalita si Luna. Ibig sabihin, Adrian, wala kang iniwan. Nanigas ang linya. Luna, ani at hindi makapaniwala. Ano? Paano? Lahat ng ginamit mo. Patuloy niya. Lahat ng pinagyabang mo kay Mika? Sa akin galing. Pinahiram ko lang. Hindi mo pwedeng gawin to. Panginginig ang boses ni Adrian. Asawa mo ako. Hindi. Sagot ni Luna na mahinahon. Isa ka lang authorized user. At tinanggal na kita. Narinig ang pagbagsak ng kung ano sa kabilang linya. Marahil ay upuan. Marahil ilusyon. Luna, makiusap ka. Simula ni Adrian. Pinatay ni Atty. Reyes ang tawag. Tahimik muli ang kwarto. May gagawin pa ba tayo? Tanong ni Atty. Molina. Tumango si Luna. Simula ng proseso. Annulment, fraud, emotional abuse. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magaan ang dibdib niya. Alam mo, sabi ni Atty. Reyes, maraming lalaki nagtatago ng pera sa asawa. Bihira ang kabaligtaran. Ngumiti si Luna. Hindi kasi kayamanan ang habol ko. Tumayo siya. Inabot ang tungkod niya. Kundi kalayaan. Sa labas ng opisina, maliwanag ang araw. Hindi niya ito nakita pero ramdam niya ang init sa balat niya. At sa unang pagkakataon, alam niyang kahit hindi siya nakakakita, si Adrian ang tunay na bulag. 2 taon na ang nakalilipas pero malinaw pa rin sa alaala ni Luna ang tunog. Hindi larawan, tunog. Ang hiyaw ng preno, ang dagundong ng bakal na nagpabanggaan. Ang biglang katahimikan matapos ang sigawan ng mundo. Luna! Luna, gising! Boses yan ni Adrian. Nanginginig, paulit-ulit. Hindi niya maigalaw ang katawan niya noon. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. May dugo siyang nalalasahan. May ilaw, matingkad, masakit, tapos biglang wala. Pagmulit niya, amoy antiseptic ang sumalubong. May humuhuni na makina
May malamig na kamay na nakahawak sa kanya. "Doc," mahinang tanong ni Adrian. "Makakakita pa ba siya?" May katahimikan, mabigat, maingat. "Severe ang naging trauma sa mata," sagot ng doktor. "We can't promise anything." Hindi na umiyak si Luna noon. Hindi pa niya lubos sa uunawaan ang ibig sabihin ng dilim na bumalot sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, si Adrian ang naging mundo niya. Dahan-dahan lang. Laging paalala nito kapag maglalakad siya. "Sandalan mo ako." "Ako na." At naniwala siya. Pinakain siya ni Adrian. Inalalayan sa banyo. Inihatid sa therapy. Sa bawat kilos, may kamay na gumagabay hanggang sa masanay ang lahat na ganoon na lang siya. Umaasa. "Ang bait naman ng asawa mo," sabi ng nurse minsan. "Bihira lang ang ganyan." Dagdag naman ng isa pa. Narinig ni Luna ang mga papuri at sa una, nagpapasalamat siya. Hanggang sa naging ibang klase na ang tono ng mundo. "Hindi ka ba pwedeng mag-ingat?" Iritadong sabi ni Adrian isang araw nang matapon ng gamot. Pagod na ako." Bulong niya minsan. Akala niya walang nakakarinig. Doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Luna. Hindi lamang sa puso, kundi sa katawan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kama, may dumaan na liwanag. Hindi malinaw, hindi hugis. Isang anino lang, pero naroon. Nanigas siya. Ilang segundo siyang hindi huminga. Imposible, sabi ng isip niya. Pero kinabukasan, may isa na namang sandali. Isang linya ng liwanag sa gilid ng kortina. Isang pagbabago sa dilim. Hindi siya nagsalita. Sa halip, nakinig siya. Unti-unting bumalik ang paningin. Hindi biglaan, hindi buo. Parang puzzle na paunti-unting binubuo. Mga hugis, anino, galaw. At kasabay noon, mas naging malinaw ang mga naririnig niya. Isang gabi, narinig niyang may kausap si Adrian sa phone sa sala. Mahina ang boses, pero malinaw ang intensyon. "Hindi na ako tatagal," sabi nito. "Baka hindi ko na kaya to." May batang tumawa sa kabilang linya, si Mika. "Eh di iwan mo," sagot nito. "Ano pa bang hinihintay mo?" "Hindi yung ganong kadali," sagot ni Adrian. "Sa akin nakaasa lahat." Tumigil ang paghinga ni Luna. Akala ng lahat. Dugtong ni Adrian. Nawala na siyang kaya. Bulag siya. May sandaling katahimikan tapos, di mas madali nga, sabi ni Mika. "Konting tiyempo lang." Doon kahit hindi pa malinaw ang mundo sa mata ni Luna, naging malinaw ang lahat sa isip niya. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw, hindi niya sinabi kahit na kanino. Sa mga sumunod na buwan patuloy na bumabalik ang paningin niya, sapat na para makakita ng mga kulay, ng hugis ng mukha ni Adrian, ng paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Nakita niya kung paano nag-iba ang ngiti nito kapag may hawak na phone, kung paanong nagiging malambing kapag may nakatingin, at malamig kapag silang dalawa lang. At nakita rin niya ang pagkakataon. Isang gabi, habang inaakalang tulog siya ay narinig niyang muli ang usapan. "Sa ilalim ng tulay," sabi ni Adrian. "Sigurado ka?" tanong ni Mika. "Walang makakakita," sagot naman niya. At kahit may makakita, hindi naman niya alam kung nasan siya. Doon ay tuluyang nagdesisyon si Luna. Kung tingin mo bulag ako, hayaan mong paniwalaan yan. Mula noon, sinadya niyang magpanggap. Sinadya niyang magkamali ng hakbang. Sinadya niyang huwag tumingin ng diretsyo. Habang palakas ang mata niya, mas lalong tumalas ang isip niya. Kaya noong gabing iyon, ang gabing iniwan siya sa ilalim ng tulay, alam niya na ang galaw ng paligid. Alam niya na kung kailan bubukas ang pinto. Alam niya na kung kailan lalayo ang sasakyan. At alam niyang hindi iyon ang wakas.
Habang nakaupo siya sa putik, ang mundo'y hindi naganap na itim. Malabo, oo. Pero may liwanag na. At sa liwanag na iyon, nakita ni Luna ang katotohanan. Hindi aksidente ang pagkakawala ng paningin niya. At hindi rin aksidente ang pagbalik nito. Sa loob ng 2 taon, akala ng lahat siya ang nawala ng kakayahan. Ngunit ang totoo, si Adrian ang nawalan ng kontrol. At oras na para malaman niya iyon. Flashback ng nakaraan. Gabi iyon sa ospital na parang walang katapusan. Mahina ang ilaw sa kwarto. May mahinang beep ng monitor sa tabi ng kama. Paalala na buhay pa siya. Kahit pakiramdam niya noon, kalahati na lamang. Nakahiga si Luna, nakapikit. Hindi dahil tulog siya kundi dahil iyon ang mas ligtas. Naroon si Adrian kanina. Inaayos ang mga papel. Kausap ang doktor. Tahimik, maayos, perpektong larawan ng asawang nag-aalala. Nang umalis ang nurse, akala ni Luna tapos na ang gabi. Hanggang sa naririnig niya ang tunog ng upuang hinihila at ang pamilyar na buntong hininga ni Adrian. Hello? Bulong nito sa phone. Oo, nandito pa rin ako. Tumigil ang paghinga ni Luna. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumurap, hinayaan niyang maging mabagal ang paghinga niya. Pantay, parang tulog. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Patuloy pa ni Adrian na mababa ang boses. Ang tagal na nito. May sumagot naman sa kabilang linya. Hindi malinaw pero sapat para marinig ang tono. Babae, kalmado at walang awa. Hindi madali, sagot ni Adrian. Pero minsan iniisip ko, mas madali kung tuluyan na lang siyang mawala. Parang may humigpit sa dibdib ni Luna. 1 segundo, 2, 3. Hindi siya humikbi, hindi siya umiyak. Ang takot ay hindi sumabog, tumigas lang, na parang yelo. Hindi ko sinasabi na ako ang gagawa. Dagdag ni Adrian agad. Parang nagtatanggol sa sarili. Pero alam mo naman, bulag na siya. Dependent. 1 maling hakbang lang. Huminto siya, tumawa ng mahina. Pilit. Hindi ko na kaya habang buhay. Tahimik ang kwarto. Ang beep ng makina ay parang mas malakas na ngayon. Kung may natira pang pagdududa si Luna noon, doon iyon namatay. Hindi lang pala pag-iwan ang gusto niya. Naisip niya, gusto niya ako mabura. May kumaluskos. Tumayo si Adrian. Sige, sabi nito sa phone. Bukas ulit. Narinig ni Luna ang paglapit ng yapak. Narinig niya ang paghinto sa tabi ng kama. Luna, mahinang tawag ni Adrian. Hindi siya gumalaw. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Mainit, mabigat. Hindi niya naramdam ang dating lambing. Ang naroon lang ay pananakot. Matulog ka na, bulong nito. Parang dasal. Ako nang bahala sa'yo. Gusto niyang umatras. Gusto niyang hilahin ang kamay niya palayo. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, bumuntong hininga siya. Mahina, kunwari mahimbing. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang pinto na sumara. Doon lang siya huminga ng malalim. At doon nagsimula ang pagbabago. Kinabukasan, nagtanong siya sa nurse. Mahina, kunwari inosente. Ate, sabi niya, pwede po bang may maliit na radyo rito? Nahihirapan po ako matulog kapag katahimik. Ngumiti naman ang nurse. Oo naman. Iyon ang unang hakbang. Sumunod humingi siya ng phone para raw makinig ng audiobooks. Para raw hindi mabagot. Basta simple lang, sabi niya kay Adrian. Di ko rin naman makikita. Tumango naman si Adrian, walang duda. Hindi nito alam na bawat gabing iniwan siyang mag-isa, naka-on ang recorder. Hindi nito alam na kabisado na ni Luna ang oras sa mga tawag niya. Hindi nito alam na may mas malinaw pa sa liwanag ang mga salitang iniipon niya. Mas pinalala pa ni Luna ang pag-arte. Mahal,
Sabi niya minsan na nanginginig ang boses. Hindi ko kaya yatang mag-isa. Napabuntong hininga si Adrian. Ano na naman? Natatakot ako. Dagdag niya. Pakiramdam ko pabigat ako. Tahimik si Adrian. Ilang segundo. Ganyan talaga. Sagot nito. Kailangan mo lang tanggapin. Tinandaan niya iyon. Inilagay sa isip, sa listahan. Sa harap ng iba, mas lalo niyang pinakita ang kahinaan. Nadadapa siya, naliligaw sa sariling bahay. Paulit-ulit magtanong. Nasaan ang baso? Anong oras na? Darating ka ba? At tuwing may tao sa paligid, si Adrian ang bida. Pasensya na ha, sabi nito sa mga bisita. Ganyan na talaga siya. At tuwing sila lang dalawa lumalabas ang pagod, ang pagkainis, ang totoo. Isang gabi, narinig na naman niya ang boses sa phone. Konti na lang, sabi ni Adrian. Hindi na siya nag-iisip. Tumawa ang babae. Sigurado ka? Oo, sagot niya. Wala na siyang alam. Sa dilim ng kwarto, nakahiga si Luna. Nakapikit, tahimik. Pero sa loob niya, gising na gising ang lahat. Hindi ako mawawala. Pangako niya sa sarili. Pero ikaw, mahuhulog. At sa gabing iyon sa ospital, ang gabing narinig niya ang pinakamalupit na katotohanan, isinilang ang babaeng hindi na maghihintay ng awa. Hindi na siya biktima. Isa na siyang saksi. At handa na siyang magsalita kapag siguradong may babagsak. Hindi sinabi ni Adrian ng maaga. Isang hapon, habang nakaupo si Luna sa sala, narinig niya ang tunog ng pinto. Hindi ang pamilyar na isa, kundi dalawang yabag na magkasabay. May kasamang halakhak na hindi kanya. Hindi kailanman naging kanya. Uy, dito pala, sabi ng boses ng babae. Masigla, mapangangkin. Ang linis. Tumigil ang paghinga ni Luna sandali. Kilala niya ang boses na yon kahit pilitin niyang kalimutan. Si Mika. Sandali, sabi ni Adrian at may pilit na lambing. Magpapakilala muna ako. Lumapit ang mga yabag. Tumigil sa harap niya. Luna? Sabi ni Adrian na parang normal lang ang lahat. Si Mika. Tutulong siya dito sa bahay. Tahimik si Luna. Iniangat niya ang ulo niya ng kaunti. Sapat lang para magkunwaring naghahanap ng direksyon. Tutulong? Ulit niya sa mahinang tanong. Tumawa si Mika. Oo, kasi parang mabigat na daw po yung trabaho niya. May diin sa huling salita. Pinisal ni Adrian ang braso ni Luna. Temporary lang to. Bulong niya. Para sa'yo na rin. Tumango si Luna. Kung makakatulong siya. Ngumiti si Mika. Ngiting hindi para sa kanya. Mula noon, nagbago na ang timpla ng bahay. Ang sala na dati tahimik, napuno na ng pabango ni Mika. Ang kusina na minsan kay Luna, naging teritoryo ng iba. Ang kwarto ang naging kanlungan. Naging lugar na kailangan niyang iwasan. Adrian, sabi ni Mika isang umaga. Malakas ang boses habang nagtitimpla ng kape. Asa na yung sugar? Hindi ko makita. Nasa kaliwa. Sagot agad kahit hindi siya tinatanong. Tumigil si Mika. Ay, sorry. Sabi nito na kunwaring nagulat. Nakalimutan kong alam mo pala lahat kahit hindi ka nakakakita. Hindi naman sumagot si Luna. Tahimik niyang hinawakan ng tasa, inusog sa mesa at saka umatras. Grabe no? Bulong ni Mika kay Adrian. Hindi malang naghinay-hinay. Ang hirap siguro maging ganito. Narinig ni Luna ang buntong hininga ni Adrian. Mika. Ano? Putol niya. Totoo naman na. Sa mga sumunod na araw,
mas saging lantad ang pagmamaliit. "Uy, ingat," sabi ni Mika minsan. Tinapik ang sahig ng takong. "Baka madapa ka. Mahal ang sahig na to." "Alam ko," sagot ni Luna na kalmado. "Oo nga pala." Dagdag naman ni Mika na nakangisi. "Hindi mo pala makikita kung mahal o hindi." Tumawa si Adrian. Mahina, pilit. Hindi siya sinaway. At doon lang lalong tumibay ang loob ni Luna. Sa bawat pang-iinsulto, mas tumitindi ang katahimikan niya. Sa bawat tawanan, mas sumahaba ang listahan sa isip niya. Isang gabi, habang nasa sala sina Adrian at Mika, nagkunwari si Luna na tulog sa kwarto. Mahina ang ilaw. Nasa mesa ang phone niya. Nakataob, naka-on ang recorder. "Hindi ko alam kung hanggang kailan pa siya dito," sabi ni Mika na walang preno. "Parang multo sa bahay." "Sandali na lang," sagot ni Adrian. "Inaayos ko na." "Anong inaayos?" tanong ni Mika. Lahat naman sa'yo." Tumigil si Adrian. "Huwag kang maingay." Tumawa si Mika. "Takot ka pa rin ba? Akala ko ba wala na siyang alam?" "Hindi mo alam," sagot ni Adrian sa mababang boses. "May mga ganitong tao na kahit bulag, pakiramdam mo may nakikita." Nakangiti si Luna sa dilim. Kung alam mo lang, naisip niya. Kinabukasan, pinagugas siya ng pinggan ni Mika. "Ay, ikaw na," sabi nito at abot ang plato. "Wala ka namang ibang ginagawa." Tinanggap ni Luna ang plato. "Sige." Nadalas ang isang baso. Nabagsak. Nabasag. "Ay nako," sigaw ni Mika. "Tingnan mo nga yan, wala ka talagang silbi." Tumayo si Adrian. "Mika, ano?" Balik nito. "Hindi ba totoo?" Tumahimik ang bahay. Tumigil ang oras. "Pasensya na," sabi ni Luna na marahan. Lumuhod siya ng dahan-dahan. Alam niya kung saan ang mga bubog. Kita niya ang anino ng mga paa ni Mika. Ang anyo ng mukha nitong puno ng panlalait. At nakita rin siya ni Adrian. Nakatingin, walang ginagawa. Gabi-gabi, inuulit niya ang ritual. Inaayos ang phone, tinitiyak ang recorder. Tahimik na nakahiga, nakikinig. Pag wala na siya, sabi ni Mika isang gabi, "Sa'yo na ang lahat." "Tumahimik ka," sagot ni Adrian. "Hindi yung ganong kadali." Bakit?" Balik ni Mika. "Bulag naman siya, diba? Sino pang maniniwala sa kanya?" Napakuyom ang kamay ni Luna sa ilalim ng kumot. "Ako," sagot niya sa sarili. At sapat na yon. Sa umaga, nagiging tahimik ulit siya. Mabait, masunurin, hindi nagrereklamo. "Salamat sa pagkain," sasabihin niya. "Okay lang ako." Paulit-ulit. At sa bawat salitang yon, mas lalo niyang pinapatunayan ang iniisip ni Mika, na wala siyang alam, wala siyang laban. Isang gabi, habang nag-aaway sina Adrian at Mika sa sala, mas malakas ang boses. "Ang bagal mo!" sigaw ni Mika. "Akala ko ba tapos na to?" "Hindi kita kailangang sigawan," sagot ni Adrian. "Ano? Natatakot ka bang marinig niya?" Tawag ni Mika. Andyan lang yan. Parang gamit na hindi mo maitatapon." Sa kwarto, tahimik si Luna. Nakapikit, nakikinig, naka-record pa rin. At sa gitna ng lahat ng pang-ape, panlalait at pagwawalang bahala, isang bagay ang hindi nila napansin. Hindi si Luna ang bisita sa bahay na yon, kundi sila. At bawat gabi habang iniipon niya ang boses nila sa maliit na device sa mesa, mas lumilinaw ang katotohanan. Hindi siya naghihintay na iligtas. Naghahanda siyang maningil. Tahimik ang gabi pero gising ang bahay. May mga gabing ganito, kung saan ang katahimikan ay hindi pahinga, kundi babala. Nakahiga si Luna sa kama, nakatagilid, kunwaring tulog.
Naka-on ang maliit na recorder sa ilalim ng unan. Sanay na siyang matulog na may isang tenga na nakabukas. Sa sala, naroon sina Adrian at Mika. Hindi na sila nag-iingat. Akala nila, wala ng mundo si Luna sa labas ng dilim. Hindi pwedeng dito, sabi ni Adrian na mababa pero matigas ang boses. Kailangan malayo. Gaano kalayo? Tanong ni Mika na may halong inip. Sa probinsya o kahit saan na walang nakakakilala sa kanya. Sagot ni Adrian. Iiwan ko siya roon. Sabihin nating naligaw. Tumigil ang paghinga ni Luna. Then after that, tanong ni Mika. Maghihintay tayo ng konti. Paliwanag ni Adrian. Ire-report ko siyang nawawala. Bulag. Mahina. Walang kakayahang mabuhay mag-isa. Tumawa si Mika. Perfect. Pag tumagal, dugtong ni Adrian, automatic na yung insurance. At dahil asawa niya ako, ikaw makikinabang. Pagtatapos si Mika at masaya. May katahimikan, parang binibigyang halaga ang plano. Sigurado ka bang walang sabit? Tanong ni Mika. Wala, sagot ni Adrian. Walang makakapagsabi kung nasan siya. Wala rin naman siyang sasabihin. Sa loob ng kwarto, naniga si Luna. Ganito pala, naisip niya. Hindi lang ako iiwan. Buburahin niya ako. Isang gabi lang. Patuloy pa ni Adrian. Sasabihin kong lalabas kami para magpahangin. Pagbaba ng sasakyan, iiwan ko siya. Parang pamilyar, parang rehearsal. Ang lupit mo, sabi ni Mika na may halong kilig. Praktikal, sagot ni Adrian. Pagod na ako sa pabigat. May tunog ng basong inilapag. May halakhak. May katahimikan ulit. At sa katahimikan yon, may isang bagay na tuluyang namatay kay Luna. Takot. Hindi siya umiyak, hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang pumasok sa loob ang bawat salita. Bawat detalye, parang kontrat ang pinipirmahan ng mga kalaban niya. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Adrian sa kwarto. Narinig ni Luna ang paghiga nito sa tabi niya. Ramdam niya ang bigat ng katawan. Ang hininga nitong parang wala lang. Mahal, bulong ni Adrian na kunwaring maingat. Hindi siya sumagot. Pagod ka siguro. Matulog ka na. Hinawakan nito ang kamay niya na mahigpit. Parang paalala kung sino raw ang may kontrol. Sa loob-loob ni Luna, may isang pangalan ng umusbong. Attorney Reyes. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis na Adrian at Mika. Tahimik ang kondo. Amoy pabango ni Mika ang hangin. Nakakasuya, nakakagalit. Isinara ni Luna ang pinto ng kwarto. Umupo sa kama, kinuha ang phone. Matagal niyang hindi ginagamit ang contract na yon, pero hindi niya ito binura. Tinawagan niya. Hello? Boses ang lalaki sa kabilang linya. May pagod, may gulat. Attorney Reyes, sabi ni Luna na mahinahon pero diretso. Si Luna to. May katahimikan. Miss Luna? Parang hindi siya makapaniwala. Kamusta po kayo? Huminga siya ng malalim. May kailangan ako. At ikaw lang ay naisip ko. Kung ano man po yun, utang na loob ko po yan. Sagot niya agad. Bumalik naman sa alaala ni Luna ang ilang taon na ang nakalipas. Isang batang lalaking scholar. Tahimik, matalino. Siya ang tumulong sa tuition, sa libro, sa pagkakataon. May plano ang asawa ko, sabi ni Luna ngayon. At gusto niya akong mawala. Naligas ang linya. Miss Luna, dahan-dahang sabi ni Reyes. Nasaan po kayo ngayon? Sa bahay, sagot niya. Pero hindi na ako ligtas. Tama po ang ginawa ninyo na tumawag, sagot ni Reyes. May ebidensya po ba kayo?
Ngumiti si Luna. Mahina, pero buo. Marami. Tawagan niyo po ako agad kapag... Hindi. Putol ni Luna. Makinig ka muna. At isa-isa niyang kinuwento ang narinig niya. Ang plano, ang mga salita, ang eksaktong detalye. Walang paligoy-ligoy, walang emosyon. Parang nagbabasa ng ulat. Tahimik si Rhea sa buong kwento. Miss Luna, sabi niya sa huli. Kriminal to. Attempted. Alam ko, sagot ni Luna. Kaya kailangan ko ng tamang tiyempo. Anong ibig niyo sabihin? Ipapakita ako sa kanya na wala siyang hinala. Paliwanag niya. Hahayaan mo siyang ituloy ang plano. Delikado yan. Mariing sabi ni Reyes. Mas delikado kung mauuna siya. Sagot ni Luna. Kailangan ko ng saksi, proteksyon at papeles. May mahabang katahimikan. Kasama mo ako, sabi ni Rhea sa wakas. Hanggang dulo. Napapikit si Luna. Hindi dahil sa takot kundi sa ginhawa. Salamat, sabi niya. Hindi mo to kailangang bayaran. Hindi po, sagot ni Reyes. Matagal ko na po itong binabayaran. Binitiwan ni Luna ang tawag. Umupo siyang tahimik. Sa labas, bumukas ang pinto. Bumalik na sina Adrian at Mika. Ay, andyan ka lang pala. Sabi ni Adrian na kunwari normal lang. Bihis ka mahal, lalabas tayo mamaya. Oo, sagot naman ni Luna na mahina. Ikaw ang bahala. Ngumiti si Adrian, ngiting puno ng plano. Hindi niya alam na ang planong iyon ay may saksi na. At sa sandaling iyon, habang inaakala niyang hawak niya ang lahat, si Luna ay may hawak ng wakas. Sa kasalukuyan ay umuulan pa rin. Mas malakas na ngayon. Parang sinasadya ng langit na burahin ng bakas ng isang kasalanan. Sa ilalim ng tulay nakaupo si Luna. Nakasandal sa semento. Basa ang laylayan ng pantalon at nangingitim ang putik sa palad. Tahimik ang mukha niya. Hindi na nanginginig. Hindi na umiiyak. Tapos na ang bahagi na yon. May narinig siyang mahinang ugong. Hindi ng sasakyang dumaraan sa itaas, kundi ng isang makinang papalapit. Mabagal, maingat, huminto siya sa tamang distansya. Isang pinto ang bumukas. Sumunod ang mga yabag. Marami, mabigat, organisado. Luna, tawag ng boses sa pamilyar. Tumayo siya ng dahan-dahan. Andito ako. Lumapit si Mang Ben at Attorney Reyes. Naririnig niya ang paghinga nito. May kaba, may ginhawa lamang sa Diyos. Sabi nito, okay ka ba? Okay, sagot ni Luna. Mas okay kesa akala niya. May isa pang boses, lalaki, seryoso. Ma'am, pulis po, ligtas na po kayo. Tumango si Luna. Salamat. Isang lakad naman ang ipinatong sa balikat niya. Mabigat, parang yakap na hindi humihingi ng kapalit. May sugat ka ba? Tanong ni Reyes. Wala, nadulas lang kanina. Sagot niya. Handa na ba kayo? Tanong ng pulis. Huminga si Luna ng malalim. Pinakiramdaman ang paligid. Ang ulan, ang hangin, ang ilalim ng tulay na minsang naging kulungan niya. At ngayon ay paalala. Oo, sabi niya. Tara na. Inakay niya papunta sa van. Bawat hakbang ay tiyak. Walang pag-aalinlangan. Nang makasakay siya ay isinarang pinto. Tumahimik ang loob. May ilaw, may upuan, may amoy ng leather at kape. Umupo si Luna. Isinandal ang ulo. Hindi siya pumikit. Na-record mo ba ang huling bahagi? Tanong ni Reyes. Marahang boses. Tumango siya. Buong biyahe, buong pag-amin, buong pag-iwan.
May maikling katahimikan. Hindi ka natakot? Tunong ng pulis na nasa harap. Natakot? Sagot ni Luna na tapat. Pero hindi ako nalito. Tumunog ang phone ni Reyes. Isang maikling buzz, pero sapat para magpabago ng hangin sa loob ng van. Kinuha niya ang phone, binasa. Tumigil ang hininga niya sandali. Ano? Tanong ni Luna. Tiningnan siya ni Reyes. May ngiting pigil. May bigat ng responsibilidad. Na-trigger ng emergency asset protection. Bahagyang umangat ang kilay ni Luna. Ibig sabihin, lahat ng accounts, paliwanag ni Reyes. Naka-freeze na. Kondo, negosyo, investments. Wala na siyang mahahawakan. Automatic. Huminga si Luna. Mahaba, malalim. Good. On time. May isa pang buzz, isa pang mensahe. May attempt siyang mag-withdraw. Dagdag na Reyes. Denied. Napangiti si Luna. Hindi malaki, hindi palabas. Isang ngiting para lang sa sarili. Ganyan siya, sabi niya. Laging nauuna ang kamay kaysa isip. Sa labas patuloy ang ulan. Sa loob, gumagaan ang hangin. May warrant na, sabi ng pulis. On the way na rin ang team sa kondo. Tahimik si Luna. Inisip niya ang oras. Ang eksaktong sandaling papasok ang mga pulis. Ang itsura ng mukha ni Adrian kapag nalaman niyang hindi na gumagana ang mundo na parang akala niya. May gusto ka bang sabihin bago tayo umalis dito? Tanong ni Reyes. Umiling si Luna. Wala na. Sigurado ka? Oo, sagot niya. Sinabi ko na lahat sa recorder. Umandar ang van, unti-unting lumayo sa ilalim ng tulay. Sa bintana, dumaan ang mga ilaw, malabo, nanginginig, parang alaala. Tahimik ang biyahe at walang kailangang punuin na salita. Ilang minuto pa, tumunog ulit ang phone ni Reyes. Mas mabilis na ngayon. Mas sunod-sunod. Miss Luna, sabi niya na seryoso pero kalmado. May confirmation na. Arrested na si Adrian Cortez. Isang segundo lang lumipas, 2. Okay, sagot ni Luna. Hindi ako magugulat. Putol niya na mahinahon. Matagal na siyang nahuli. Ngayon lang naging opisyal. Sa likod ng van, may maliit na salamin. Hindi niya nakita ang refleksyon niya, pero ramdam niya ang sarili niya. Buo, tuwid, hindi na nakasandal sa kahit na kanino. Alam mo, sabi ni Reyes, maraming taong iniisip na ang kayamanan ay pera. Tumango si Luna. Alam ko. Pero ikaw, ang tunay na kayamanan, dugtong ni Luna, ay ang kakayahang umalis kapag kakailangan. Tumigil ang van sa isang ilaw. Saglit na huminto ang mundo. Sa isip ni Luna, bumalik ang tunog ng preno at 2 taon na ang nakalipas. Ang bangga, ang dilim, ang boses ni Adrian na kunwari nagmamalasakit. At ngayon, ibang tunog ang naroon. Isang click, isang confirmation, isang wakas na hindi niya hinintay, kundi inihanda. Umandar ulit ang van. Sa ilalim ng tulay, iniwan ang putik, ang ulan, ang kasinungalingan. At habang palayo sila, alam ni Luna ang isang bagay na hindi na kailangang makita para paniwalaan. Hindi na siya babalik doon kahit na kailan. Samantala sa kondo, masaya ang gabi para kina Adrian at Mika. Basa pa ang kalsada mula sa ulan, pero parang wala nang masisiglap pa sa loob ng kotse. Nakabukas ang stereo, mahina lang na parang background music ng bagong simula. Sa wakas, sabi ni Mika habang inaalis ang seatbelt. Tapos na ang problema mo. Ngumisi si Adrian, may halong pagod at ginhawa.
Hindi na problema. Tapos na yon. Bumaba sila sa parking ng kondo na para bang pag-aari na nila ang buong lugar. Mayabang sa lakad ni Adrian. Hawak ang susi ng kotse na parang tropeo. Si Mika naman diretso sa elevator. Nagsiselfie pa habang nag-aayos ng buhok. Pagdating sa floor nila, unang humarap si Adrian sa pinto. Pinindot niya ang digital lock. Isang beep, walang nangyari. Napakunot ang noon niya. Pinindot ulit. Mas madiin. Isa pang beep, pero pula ang ilaw. Baka lowbat lang, sabi ni Mika. Walang kabaha-bahala. Try mo ulit. Huminga si Adrian at saka muling pinindot ang code. Tahimik ang hallway, rinig ang mahinang ugong ng aircon. Isang segundo, dalawa. Beep beep. Ha? Napatawa siya ng pilit. Ano ba to? Kinuha niya ang backup card sa wallet at idinikit sa lock. Umilaw saglit, tapos namatay. Tahimik si Mika ngayon. Adrian? Sandali! Sagot niya na mas mabilis na ang galaw. Sinubukan niya ulit at ibang anggulo. Parang magic na biglang gagana kung sapat ang tiyaga. Ngunit hindi bumukas ang pinto. May dumaan na kapitbahay. Napatingin. Bahagyang umiti. Tapos ay mabilis na pumasok sa sariling unit. Ramdam ni Adrian ang init sa batok niya. Bakit ayaw? Tanong ni Mika. May inis na. Hindi ba ikaw ang may-ari nito? Authorized ako. Sagot niya na medyo iritado. Baka nagka-glitch lang. Kinuha niya ang phone at tumawag sa admin. Habang nag-ring, napatingin siya sa pinto. Parang biglang naging estranghero ang sariling bahay. Good evening, admin office. Sagot sa kabilang linya. Hi, Unit 23B. Ayaw magbukas ng digital lock namin. Sabi ni Adrian, pilit na kalbado. Baka may system issue? May maikling katahimikan. Narinig ang pag-type. Sir? Sagot ng admin. Maingat ang tono. Ano po ulit ang pangalan ninyo? Adrian Cortez. Muling katahimikan. Mas mahaba ngayon. Sir? Sabi ng admin na mas formal. Hindi na po kayo listed bilang authorized resident ng unit. Parang may humila ng hangin sa dibdib ni Adrian. Ano? Effective tonight po. Na-revoke na ang access ninyo. Nakapangalan po ang unit kay Miss Luna Valdez. Nanlaki ang mata ni Mika. Ano raw? Imposible. Mabilis sa sagot ni Adrian sa telepono. May mali kayo. Ako ang... Sir, putol ng admin. May official notice po kami galing sa legal counsel ng unit owner. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Parang bumigat ang hallway. Humigpit ang hawak ni Adrian sa phone. Nasaan ang gamit namin? May instruction po na i-secure muna ang unit. Coordinate na lang po kayo sa legal representative na Ms. Valdez. Napatigil siya. Legal ano? Good evening po. Sabi ng admin bago binaba ang tawag. Tahimik. Si Mika ang unang nagsalita. Anong ibig sabihin nun? Hindi agad sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya sa pinto. Sa lock na kanina lang akala niya ay susi ng bagong buhay. Baka panakot lang, sabi niya. Pero wala nang kumpiyansa. Baka nagkamali. Adrian? Tumaas ang boses ni Mika. Sabi mo tapos na lahat. Sabi mo kontrolado mo. Kontrolado ko naman ah. Git niya. Pero nanginginig ang kamay. Muling tinapik ang lock. Walang saysay. Hindi niya gagawin to. Hindi niya gagawin? Napatawa si Mika. Pilit pero may kaba. Eh kanino ba nakapangalan lahat? Nanahimik si Adrian. Biglang tumunog ang phone niya. Isang notification. Access revoked. All accounts temporarily frozen. Sumunod ang isa pa. Insurance claim under review. At isa pa. Contact your legal representative.
Napaupo si Adrian sa sahig ng hallway. Hindi alintana ang lamig ng tiles. Parang binubuhusan ng yelo ang gulugod niya. Ano nangyayari? Halos pabulong na tanong ni Mika. Dahan-dahang tumingala si Adrian. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Sa loob ng kondo, sa likod ng pintong hindi niya mabuksan, tahimik ang mundo ni Luna. Pero sa labas, sa malamig na hallway, nagsisimula ng gumuho ang kayamanang inakala niyang kanya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, si Adrian Cortez ang naiwan. Walang access, walang control, at walang masasandalan. Maingay ang lobby ng kondo. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa tensyon. Tahimik ang mga ilaw. Malamig ang marmol sa ilalim ng paa. Pero parang kumukulo ang hangin sa pagitan ni na Adrian at Mika. Sinasabi ko sa'yo, Adrian. Singhal ni Mika. Nakahalakip-kip. Dapat hindi tayo umalis agad. Dapat sinigurado mo muna. Tumahimik ka nga muna. Putol niya at halatang tigil ang galit. Nag-iisip ako. Naglalakad siya pabalik-balik. Hawak ang phone. Paulit-ulit na chine-check ang notifications. Parang magbabagong realidad kapag sapat ang titig. Wala. Nilapitan niya yung ATM sa gilid ng lobby at parang may huling sinag ng pag-asa. Isinalpak niya ang card. Mabilis mag-type ng PIN. Processing. Sandali lang yon. 1 segundo ng katahimikan. Card decline. Naglaki ang mga mata niya. Ano? Pinindot niya ulit. Mas pidiin. Parang kasalanan ng makina. Card decline. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mika na lumapit na. May glitch lang. Sagot niya. Pero basag na ang boses. Hindi pwedeng. Inilabas ng ATM ang card. Mabagal, parang nanadadya. Huminga siya ng malalim at binuksan ang mobile banking app. Lumitaw ang logo. Tapos isang pulang screen. Account temporarily locked. Napamura siya sa ilalim ng hininga. Hindi pwede to. Adrian? Nanginginig ang boses ni Mika ngayon. Sabi mo may pera ka. Sabi mo ligtas tayo. May pera ako. Giit niya. Siya mismo hindi na sigurado. May access ako. Tumunog ang phone niya. Isang email. Binuksan niya kaagad. Subject, account security notice. Body, all accounts under your access have been frozen under the instruction of the primary owner. Please coordinate with a legal representative for further concerns. Parang may humampas sa dibdib niya. Mabigat, diretso. Primary owner? Ulit ni Mika. Binabasa ang mukha niya. Ano yun? Hindi naman agad nakasagot si Adrian. Napaupo siya sa sofa sa lobby. Hawak ang phone na parang biglang naging patunay ng lahat ng kasinungalingan niya. Luna, pabulong niya ang sabi. Ano? Napataas ang boses ni Mika. Anong kinalaman niya? Akala ko ba wala na siya? Napatawa siya ng maikli, mapait. Akala ko rin. Biglang tumunog ang phone ni Mika. Notification sa isang shopping app. Tinap niya. Declined? Nanlaki ang mata niya. Kahit yung card ko? Tumayo si Adrian. Mabilis. Bigay mo nga. Sinubukan niya. Isa pa. 2. Parehong sagot. Hindi to totoo. Bulong ni Mika. Nangingilid ang luha. Adrian, anong ginawa mo? Hindi ako. Sagot niya agad. Siya to. Si Luna? Tumaas ang tono ni Mika. Bulag yun. Paano niya? Bulag siya. Putol ni Adrian. Biglang galit. Pero hindi pala tanga. Tumahimik si Mika. Parang doon lang pumasok ang bigat ng sitwasyon. Lahat. Sabi ni Adrian na mabagal. Parang binibilag ang sugat. Kondo. Accounts. Negosyo. Lahat nakapangalan sa kanya.
Akala ko ba ikaw ang may hawak? Singhal ni Mika. Akala ko ba ikaw ang lalaki dito? Tumama ang mga salita. Mas masakit pa kesa sa mga notification. Authorized lang ako. Amin niya sa wakas. Hanggang may tiwala siya. Napaatras si Mika. Ibig sabihin, wala kang pera? Hindi siya sumagot. Sapat na ang katahimikan. May dumaan na guard, nagmamasid. May mga matang nakatingin na. Parang biglang naging palabas ang kahihiyan nila. Ano ngayon? Tanong ni Mika. Malamig na. Saan tayo pupunta? Tumingin si Adrian sa paligid. Sa lobby na dati pamilyar, ngayon ay parang banyaga. Sa ATM na walang ibinigay. Sa phone na puno ng pulang babala. Hindi ko alam. Sagot niya na unang beses na totoo. Tumulog ulit ang phone niya. Isa pang email. Emergency Asset Protection successfully activated. Napapikit siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng inakala niyang kanya. Hindi dahil may kumuha, kundi dahil binalik lang sa tunay na may-ari. Si Mika ang unang bumitaw. Sinabi ko na sa'yo. Sabi niya na nanginginig pero matigas. Ayokong maging mahirap. Ang babaeng iniwan niya sa ilalim ng tulay, ang siyang tuluyang nag-iwan sa kanya sa gitna ng wala. Hindi agad umalis si Mika. Nakatayo lang siya sa gitna ng lobby, hawak ang phone. Paulit-ulit na nagre-refresh ng screen na para bang magbabago pa ang sagot. Kung sapat ang pag-asa. Try ko ulit. Sabi niya na halos pakiusap. Tinap niya ang banking app. Muling lumabas ang parehong mensahe. Decline. Tumawa siya. Hindi masaya, hindi rin galit. Isang tunog ng gulat at pagkabigo. So, totoo nga. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi na siya nagkunwari. Pagod na rin ang kasinungalingan. Akala ko ba may sarili kang pera? Sabi ni Mika na mabagal pero matalim. Akala ko, kahit papaano may fallback ka. May access ako noon. Sagot ni Adrian na mababa ang boses. Lahat ng galaw ko, dumadaan sa kanya. Sa kanya. Ulit ni Mika. Sa asawang bulak. Parang sampal ang mga salita. Napayuko si Adrian. Hindi dahil sa hiyalang, kundi dahil sa bigat ng katotohanan, hindi niya na maikakaila. Ginamit mo lang siya. Dugtong ni Mika. At ginamit mo rin ako. Hindi. Mabilis yung sagot. Hindi kita ginamit. Talaga? Ngumisi si Mika. Bakit mo ako dinala dito? Bakit mo sinabing may kondo, may negosyo at may buhay tayong sisimulan? Tahimik si Adrian. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibentang pangarap. Lumakad si Mika palapit sa pinto ng lobby. Tapos huminto. So, ano ngayon? Tanong niya, hindi na tumitingin. Maghihintay tayo sa sahig? May paraan pa. Pilit na sabi ni Adrian. Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Tumawa si Mika. Maikli at malamig. Kakausapin mo? Yung babaeng iniwan mo sa ilalim ng tulay? Nanigas siya. Adrian, sabi ni Mika. Humarap na sa kanya. Hindi ako pumasok sa relasyon na to para maging mahirap. May katahimikan, mabigat, walang musikang pampalubag, walang dramatic na ingay. Tanging yabag ng mga dumaraang tao na tila walang pakialam sa gumuho niyang mundo. Hindi kita iiwan, sabi ni Adrian, desperado. Kailangan lang natin ng konting, huwag mo nang ituloy. Putol pa ni Mika. Pagod naman akong umasa sa wala. Kinuha niya ang maliit na maleta na kanina lang ay puno ng excitement. Ngayon ay parang sagisag ng pagkakamali. Alam mo, dugtong niya na mas mababa ang boses. Akala ko, ikaw ang lalaking aahon sa akin. Hindi pala. Isang hakbang, dalawa. Mika, tawag ni Adrian. Hindi siya lumingon. Mag-iingat ka. Sabi niya na parang huling habilin.
Naiwan si Adrian sa lobby, mag-isa. Nakatingin sa pinto, nakakalabas lang ng babaeng inakala niyang kakampi. Lumabas siya ng kondo, parang hinihila ng sariling bigat. Sa labas, malamig ang hangin. Basa ang semento, ilang oras pa lang nakalipas, may sasakyan siya. May kasama, may direksyon. Ngayon, wala. Umupo siya sa bangketa, isinandalang likod sa pader ng building na dati ipinagmamalaki niya. Tinapik ang bulsa. Wallet, walang laman. Phone, mababa ng battery. Napatingala siya sa langit. Walang bituin, puro ulap. Hindi ganito dapat. Bulong niya sa sarili. Hindi ganito. Tumunog ang phone niya. Isang mensahe. Umasa siya, kahit sandali. Pero hindi galing kay Mika. Hindi rin galing kay Luna. Isang automated notice lang mula sa bangko. Paalala ng frozen status. Napapikat siya. Doon lang tuluyang bumigay ang tuhod niya. Hindi dramatic. Hindi malakas. Isang tahimik na pagkatalo. Naalala niya mga araw na tinatawag siyang ulirang asawa. Ang mga papuri. Ang mga ngiti sa harap ng tao. Ang lahat ng iyon, pundasyon pala sa buhangin. Sa di kalayuan, may ilaw ng street lamp na kumikislap. Sa ilalim nito, may lalaki nakaupo. Siya. Walang pangalan, walang titulo, walang kapangyarihan. At sa isip niya, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi siya iniwan ng mundo. Inagaw lang pabalik ang mga bagay na hindi naman talaga naging kanya. Maliwanag ang ilaw sa loob ng police station. Walang drama, walang sigawan. Tanging tunog lamang ng electric fan. At mahihinang yabag ng mga pulis na sanay na sa ganitong gabi. Sa gitna ng lahat nakaupo si Luna Valdez. Mayos-ayos. Tuwid ang likod. May puting tungkod na nakasandal sa gilid ng mesa pero hindi niya iyon hinahawakan. Hindi niya na kailangan. Miss Valdez, mahinahong sabi ng investigador habang inaayos ang recorder. Handang-handa na po ba kayo magbigay ng statement? Tumango si Luna. Opo. Sa tabi niya si Attorney Reyes. Kalmado, organisado, hawak ang isang folder na puno ng dokumento. Hindi siya nagsalita. Sapat na ang presensya niya para iparamdam na hindi nag-iisa si Luna. Pwede niyo na pong ikwento mula sa simula. Dugtong ng investigador. Huminga ng malalim si Luna. Hindi para mag-ipon ng lakas, kundi para ayusin ang mga alaala. Iniwan po ako ng asawa ko. Sabi niya na malinaw ang boses. Sa ilalim ng tulay. Gabi. Umuulan. Sinabi niyang babalikan niya ako. Saglit na tumigil ang investigador sa pagsusulat. At bumalik po ba siya? Hindi. Sagot ni Luna. Walang paet, walang luha. Umalis siya habang kausap ang kabit niya. May kumalusko sa mesa. Isang pulis ang nakapakunot ang noo. May ebidensya po ba kayo? Tanong ng investigador. Tumango si Attorney Reyes at dahan-dahang inilapag ang isang flash drive. Voice recordings ang buong biyahe. May GPS data. May timestamps. Ikinabit ang flash drive. Sa loob ng silid, umaalingaw-ngaw ang boses ni Adrian. Malinaw, walang alinlangan. Doon ko na lang siya iiwan. Madali na yon. Tahimik ang lahat. Pinindot ni Luna ang susunod na file. Isa pang recording. Mas maikli, mas malamig. Mas madali kung tuluyan na lang siya mawala. May mabigat na buntot ang katahimikan. Walang nagsalita agad. Miss Valdez? Tanong ng investigador. Mas seryoso na ngayon. Kailan niyo po narinig ang linyang yan? Sa ospital? Sagot niya. 6 na buwan matapos ang aksidente. Akala niya tulog ako. Pero, bulag po kayo noon? Bulag. Ulit ni Luna. Bahagyang umiti. Pero nakakarinig at nakakaalala. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder. Bukod sa abandonment, may attempted fraud at economic abuse din. May plano siyang i-report na missing ang kliyente ko
para maklaim ang insurance at makuha ang control sa assets. May dokumento po ba kayo? Tanong ng investigador. Isa-isang inilatag ang papeles, insurance policies, bank authorizations, condo titles. Ang lahat po ng ito, paliwanag ng abogado. Nakapangalan kay Miss Luna Valdez. Mr. Adrian Cortez, ay authorized user lamang. Subject sa trust. Trust? Ulit ng pulis. Legal arrangement na ginawa bago pa siya mabulag. Sagot ni Attorney Reyes. May trigger clause na kapag may banta sa kaligtasan o economic abuse. Tumingin ng investigador kay Luna. At na-trigger po yan ngayong gabi? Opo, sagot niya. Nang marinig ko ang umalis ng sasakyan, may mabilis na sulat. May tumunog na printer sa kabilang kwarto. May recording scene po ba kayo ng mga usapan sa kondo? Tanong na investigador. Tumungo si Luna. Gabi-gabi. Isa pang audio ang pinatutugnog. Boses naman ni Mika. Mapanlait, malamig. Bulag ka na nga. Pabigat ka pa. Kasunod naman ang boses ni Adrian. Tahimik at pumapayag. May kumunot ang kamao ng isang pulis. Sapat na po ang ebidensya, sabi ng investigador matapos ang ilang sandali. Magfa-file kami ng kaso para sa abandonment, attempted fraud at economic sabotage. May hihilingin din po kami ng freeze order, dagdag na Attorney Reyes. Sa lahat ng assets na ginamit o inangkin ni Mr. Cortez. Tumango ang investigador. Ipoproseso po namin agad yan. Isang opisyal ang pumasok. May hawak na papel. Sir, approve na po ang temporary freeze. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Luna. Hindi ginawa, kundi pagtatapos ng isang mahabang paghihintay. Miss Valdez, sabi ng investigador, mas banayad na ang tono. May gusto pa po ba kayong idagdag? Sandaling nag-isip si Luna. Tapos may hinahon niyang sinabi. Hindi po ako nandito para maghigante. Nandito po ako para itigil ang ginawa niya. Tumango ang investigador. Naiintindihan po namin. Tumayo si Luna, kinuha niya ang puting tungkod. Ngayon, simbolo na lang na hindi sandigan. Sa labas ng interrogation room, maliwanag ang hallway. May mga taong naglalakad. May mga kasong isinalaysay. Pero para kay Luna, malinaw ang mundo. Lumapit si Attorney Reyes. Maayos ang takbo. Matibay ang kaso. Salamat, aniya. Hindi lang sa ngayon, kundi maging sa noon. Ngumiti ang abogado. Utang ko yan. Sa paglabas nila ng estasyon, huminto si Luna sandali. Hindi para makinig, kundi para magpasya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang dilim, hindi siya umaasa sa awa. Umaasa siya sa batas. At sa gabing yon, habang pinipirmahan ng mga papeles at inipit sa folder ang katotohanan, tuluyan nang nabaligtad ang kwento. Hindi na ang babaeng iniwan ang humahabol. Ang iniwan, siya ngayon ang hinahabol ng hustisya. Tahimik ang isang sulok ng presinto. Hindi na interrogation room. Isang simpleng waiting area lang na may mahabang upuan at malamlam na ilaw. Amoy disinfectant at kape. Doon ay pinaupo si Adrian Cortez. Nakayuko, gusot ang damit. Namumugto ang mga mata. Wala nang dating tikas. Wala na ang boses sa sanay mag-utos. Nang bumukas ang pinto, napalingon siya. Si Luna. Hindi siya tinulungang pumasok. Hindi siya inakay. Walang humahawak sa braso niya. Diretso lang ang lakad. Kalmado. May kumpiyansa. Tumigil siya sa harap ni Adrian. Isang hakbang pagitan. Luna. Pause ang boses ni Adrian. Tumayo siya agad. Muntik pang matalisod. Salamat. Salamat at pumayag ka makita ako. Hindi naman sumagot si Luna. Tinititigan lang niya ito. Tahimik, matagal. Napakunot noon si Adrian na may kung anong gumapang nakaba sa dibdib niya. Pasensya na.
Sabi niya na nangingiyak. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero nagkamali ako. Takot lang ako noon. Pagod. Nalunod ako sa sitwasyon. Humakbang siya palapit pero huminto nang makita ang malamig na tingin ni Luna. Hindi ko sinadya. Tugtong niya. Hindi ko planong saktan ka. Nadala lang ako. Pwede pa na ating ayusin to. Doon nagsimula na si Luna. Mahina pero malinaw. Ayusin? Tumango si Adrian na mabilis. Oo. Ibabalik ko lahat. Lalayo na ako. Basta wag mo na akong tuluyang wasakin. May ngiting bahagya sa labi ni Luna. Hindi tuwa, hindi pandalait. Parang pagkakaunawa. Adrian, sabi niya. Ilang beses mo akong tinanong noon kung okay lang ba ako. Napapikit siya sandali. Oo, araw-araw. At ilang beses mo akong iniwang mag-isa sa dilim. Dugtong niya, diretso ang tingin. Hindi lamang sa ilalim ng tulay. Sa loob ng bahay. Sa buong buhay na mag-asawa tayo. Napalunok sa Adrian. Hindi ko sinasadya. Alam mo, putol ni Luna. Yan ang laging sinasabi ng mga taong may kasalanan eh. Naluha si Adrian. Mahal kita noon. Naniniwala ako. Sagot ni Luna. Pero hindi sapat yung noon. Kapag ngayon ay puno ng plano para mawala ako. Napatigil siya. Hindi ko. Tama na. Sabi ni Luna at banayad pero matigas. Hindi ako nandito para makipagtalo. Dahan-dahan, umangat ang tingin ni Adrian. At doon niya napansin. Ang mga mata ni Luna hindi na nakatuon sa kawalan. Hindi na lumulutang. Nakatitig, diretso, eksakto sa kanya. Nanigas siya. Luna, bulong niya. Nakikita mo ako. Tumayo ng tuwid si Luna at walang tungkod. Walang pag-aalanlangan. Oo, parang gumuho ang hangin sa paligid nila. Hindi pwede. Halos pabulong na sabi ni Adrian. Bulag ka. Bulag ako noon. Sagot ni Luna. Isang hakbang ang inilapit niya. Hindi para mangibabaw, kundi para maging malinaw. Kita ni Adrian ang lahat. Ang pamilyar na korba ng muka. Ang mga matang dati umaasa. Ngayoy boto na. 6 na buwan na. Dugtong niya. Unti-unting bumabalik ang paningin ko. Hindi ko sinabi. Bakit? Nanginginig na tanong ni Adrian. Dahil gusto ko marinig ang katotohanan. At nang makita ko. Napaupo si Adrian. Parang nawalan ng lakas ng tuhod. Ibig sabihin, nakita mo lahat? Oo, sabi ni Luna. Nakita ko kung paano mo ko tinitignan na parang pabigat. Narinig ko kung paano mo ako pinag-usapan na parang bagay. Tahimik si Adrian. Wala nang depensa. Hindi ako nandito para ipahiya ka. Ginawa mo yan sa sarili mo. Tumingala siya at luhaan. May pag-asa pa ba? Matagal bago sumagot si Luna. Hindi dahil nagdadalawang isip, kundi dahil pumili ng tamang katotohanan. May pag-asa ka, sabi niya. Pero hindi sa akin. Tumayo siya ng tuwid, handa nang umalis. Luna, tawag ni Adrian na desperado. Isang beses lang oh. Tingnan mo ako gaya ng dati. Tumingin siya, buo, walang takas, walang ilusyon. Bulag ako noon. Malinaw niyang linya. Tumimo sa hangin. Pero ngayon, malinaw na kung sino ka. Tumalikod si Luna. Walang galit sa bawat takbang, kundi tapang. Sa likod niya naiwan si Adrian. Luhaan, tahimik, nakaharap sa sarili niyang refleksyon. At sa paglabas ni Luna sa presinto, sinalubong siya ng liwanag ng umaga. Hindi na nakakatakot, hindi na malabo. Sa wakas, nakakakita na siya. At sa wakas, tapos na. Makalipas ang ilang buwan, iba na ang tunog ng umaga para kay Luna.
Hindi na iyon ang kaba ng bawat akbang o ang takot sa bawat anino. Sa halip ay may ritmo na tunog ng sapatos sa sahig ng rehab center. Mahinang boses ng therapist at liwanag na dahan-dahang nagiging pamilyar sa kanyang mga mata. Slow lang, paalala ng occupational therapist habang inaabot ang isang basong tubig. Hindi natin minamadali ang paningin. Hinahayaan natin siyang bumalik. Tumango si Luna, ngumiti. Sanay na ako maghintay. Mas malinaw na ngayon ang mundo. Hindi pa perpekto, may mga linya pa ring malabo. May liwanag na masyadong matalas. Pero nakikita niya ang sarili niyang kamay, ang ekspresyon ng kausap, ang mga detalye na dati hinuhulaan lang ng isip. Sa rehab, hindi lang paningin ang inaayos, kundi kumpiyansa. Dati, sabi ng isang kasabay niyang pasyente, akala ko, tapos ng buhay ko. Sumagot si Luna, tahimik pero buo. Hindi pa. Iba lang ang direksyon. Sa mga araw na walang session, pinupuntahan niya ang opisina ng abogado para tapusin ang mga papeles. Tahimik ang pagbibenta ng kondo. Walang drama, walang pagbabalik tanaw. Isang perma, isang desisyon, isang pagsasara ng pinto na matagal nang hindi kanya. Sigurado ka? Tanong ni Attorney Reyes habang inaabot ang huling dokumento. Sigurado. Hindi ko na kailangan ng lugar na to. Napuno lang ng alaala ng pagkakulong. Sa halip, pinuksan niya ang mas malaking pinto. Isang maliit na gusali ang inuupahan nila sa simula. Walang engrandeng karatula. Simpleng pangalan lang sa salamin. Liwanag, foundation. Para sa mga babaeng may kapansanan sa paningin. Para sa mga iniwan. Para sa mga tinuruan ng mundo na maging mahina. Sa unang araw, iilan lang dumating. May kaba, may hiya, may takot. Hindi namin alam kung saan magsisimula. Sabi ng isa. Ngumiti si Luna. Hindi rin ako. Kaya magsisimula tayo ng sabay. May mga workshop, legal assistance, therapy at simpleng usapan sa kape. Walang pilit na inspirasyon, tanging katotohanan at espasyo para huminga. Hindi kayo kailangang maging matapang araw-araw. Paalala ni Luna sa kanila. Sapat na ang pumangon. Samantala, sa kabilang dulo naman ng lungsod, tahimik ang mundo ni Adrian. Hindi na headline ang pangalan niya. Case number na lang. Abandonment, economic abuse, attempted fraud. May mga utang na hindi niya alam kung paano babayaran. May mga gabing walang matutuluyan. Sa hearing, tahimik lang siya. Walang galit, walang yapang. May mga sandaling napapatingin siya sa bintana. Tila may hinahanap na liwanag na hindi nababalik sa kanya. Hindi na siya tinatawag na Mika. Wala nang tumatawag. At sa kauna-una ang pagkakataon, wala siyang masisisi kundi ang sarili. Isang hapon matapos ang therapy, dumaan si Luna sa foundation. May batang babae roon na bagong dating. Hawak ang braso ng nanay niya. Takot siya. Bulong ng ina. Lumuhod si Luna sa harap ng bata. Ako rin dati. Tumingala ang bata. Talaga po? Oo, sagot ni Luna. Pero, natuto akong makakita sa ibang paraan. At balang araw, mas malinaw pa. Ngumiti ang bata. Sa gabing iyon, umuwi si Luna sa sarili niyang maliit na apartment. Hindi marangya. Hindi tahimik sa alaala. Binuksan niya ang bintana. Pumasok ang hangin. Dala ang ilaw ng lungsod. Umupo siya sa kama. Huminga ng malalim. Naalala niya ang ulan sa ilalim ng tulay. Ang amoy ng putik. Ang boses ang nangangakong babalik pero hindi tumupad. Ngayon, malinaw na ang alaala. Pero wala na ang sakit. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang hindi na doon tumira. Kinuha niya ang journal sa tabi ng kama at nagsulat. Hindi para sa hukuman. Hindi para sa kahit sino. Para lang sa sarili. At sa huling pahina, isinulat niya ang ninyang matagal nang nabuo sa loob niya. Iniwan niya ako sa dilim.
Hindi niya alam. Doon ko nakita ang liwanag. Isinara ni Luna ang journal. Pinatay ang ilaw. Sa dilim ng kwarto, malinaw ang mundo. At sa wakas, tahimik ang puso. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.